pangkolsyon, hindi po ito, hindi po tayo gumagawa ng ano dito, ng paratang, 'di ba? Tayo po ay, kung ano yung katotohanan, yun po yung nilalabas natin dito. Hindi naman po tayo, katulad ng mga DDS 'no, ng mga sinungaling, 'di ba? Oh, 'di ba? Pero kapag, 51 billion na, pera ng bayan ang pinag-uusapan, hindi puwedeng, katahimikan ang sagot natin. Magsalita po tayo, 'di ba? Kasi pera nga natin 'yun, pera ng taong bayan. 51 billion, 'di ba? Hindi puwedeng tatahimik-tahimik lang po tayo, malaking pera 'yan, ha? Eto may nagsalita, binanggit ang 51 billion at pagkatapos no'n wala na siyang paliwanag, wala na rin siya. Eto, balikan po natin ang timeline. May 51 billion na flag, hindi barya 'yan, okay? Yan po ay malaking halaga 'yan, malaking pera 'yan. Hindi po basta-basta. Oh. Ang 51 billion ay katumbas ng libo-libong silid-aralan, ospital at tulong sa mga mahihirap. Pero ngayon, ang 51 billion na 'to parang nung natanggap, biglang dumami yung 7-Eleven sa Davao. 'Di ba? Oh, pagkatapos banggitin ang halagang 'yan, biglang katahimikan. Walang malinaw na paliwanag, walang press briefing, at mas masakit, ang nagsalita, wala para magsalita po ulit. Ayan ito yung tanong. Kung walang itinatago, bakit walang malinaw na investigasyon? Linawin natin. Hindi naman po tayo nang aakusa syempre, 'di ba? Pero sa demokrasya, ang nagtatanong ay hindi dapat kumbaga hindi dapat nawawala. Okay. Hindi pwedeng paghiwalayin ang 51 billion pesos at ang nangyari kay Cabral sa timeline. Konektado po 'di ba? Konektado. Okay? Hindi dahil sinasabi nating may kasalanan, kung hindi dahil may pananagutan ang estado na magpaliwanag. Kapag pera ng bayan ang pag-uusapan, dapat 'di ba? Unang-una, mag-focus tayo doon. 'Di ba? Focus tayo at pangalawa, dapat itong kongresista na 'to ay magsalita naman. Kasi ito mga pre, ang sinasabi ngayon ng mga Pilipino, nagtatanong lang naman. Baka may kinalaman si Mr. 51 billion dito sa pagkamatay ni Cabral. Diba kasi konektado Kasi kung mamamatay nga naman si Cabral mga pre, yung 51 billion, si Mr. 51 billion, medyo makakahinga ng maluwag. Kasi, ayon sa mga tao ngayon, ayon sa, syempre, parang detective din to mga Pilipino ayon sa mga Pilipino ngayon, mga pre, si Cabral po ang nakakaalam sa mga sikreto nitong Pulong Duterte na to. So, ito nga naman, kung itong tao na to, magaganon, so parang, sasarap yung buhay ni 51 billion, magiging safe siya dito. Hindi siya masyadong madidiin kasi, 'di ba? Si Cabral nga naman yung nakakaalam. Konektado po itong si Cabral sa 51 billion. Ngayon, kung napansin niyo yung reaction ko doon sa isa kong video, kagabi yata yun, na-reactionan natin si Harry Roque. Ang pagkamatay ni Cabral, kinoconnect po kay Pangulong Bongbong Marcos. Kulang na lang po sabihin niya na ang pumatay ang Pangulo. 'Di ba? Ang galing nila, no? Ang galing nila. Ano bang kinalaman ni PBBM diyan? 'Di ba? Ang nakakaalam naman nito ang nakakaalam etong si Cabral kung sino talaga yung totoong nagnanakaw ng pera ng taong bayan. 'Di ba? At syempre, etong si Cabral iniimbestigahan iniimbestigahan. Malapit nang mahuli kung sino yung mga taong talagang nagbulsa ng pera natin, ng pera ng mga Pilipino, ng pera, malapit nang malaman. And then, kinabukasan paggising natin, boom, Cabral patay na. Diba? May kakaiba. Mas nakakatakot sa katiwalian ang katahimikan.
Dahil kapag nasanay tayong manahimik sa 51 billion, masasanay din tayong manahimik sa susunod na 100 billion pesos. Hindi lang 51 billion ang dapat tandaan, kundi ang taong nagsiwalat nito at kung ano ang sinapit niya. 'Di ba? Ano yung sinapit niya? Oh. Sa isang totoong demokrasya, ang whistleblower ay pinoprotektahan, hindi tinatakbuhan ng katahimikan. So, kayo mga pre, anong reaksyon nyo dito sa ating tinatalakay ngayon? Magtatanong po ako sa inyo. Okay? Si Pulong po ba? Ito'y katanungan lang naman. Si Pulong po ba ay may kinalaman dito o wala? Press 1 sa magsasabing oo, press 2 sa nagsasabing hindi. Hindi naman po natin pinaparatangan si Pulong. Okay? Pero, syempre, tayo po ay nagtatanong, di ba? Nagtatanong po tayo. Kasi yung mga Duterte, mahilig sa magbitaw ng mga pananalita na papatayin kita, ganyan. Patay. Ang hilig nila. Ngayon, pag may namatay na, sabihin ng DDS, wala kaming kinalaman dyan. Wala kaming alam dyan. Wala kaming kinalaman dyan. Ayun yung problema. Maraming nag-press 1. At ewan ko lang, kung nasave ko yung larawan na yon. Okay, check ko lang dito kung nasave ko yung larawan na yon. Kasi, may ano eh. Kumbaga, meron yung nag-selfie sila ng kanyang driver. Okay? Doon sa may bangin na yun. Ito pala. Ito. Pakita ko lang sa inyo to mga pre. Sa tingin nyo, kung kayo yung tatanungin, etong driver ba na to ay may kinalaman dito sa pagkamatay ni Cabral? Yan, kung kayo po yung tatanungin dyan mga pre, ano sa tingin nyo? Mukhang masaya yung driver eh. Masaya po siya. Diba? Nagdududa din po ako dito sa driver na to kasi nung umiyak po siya dahil nalulungkot daw kasi namatay yung amo niya, nung umiyak po yan, wala po luha. Wala po luha lumabas. Diba? Tsaka syempre pag driver ka, anong gagawin mo? Hindi mo iiwan yung amo mo sa ganyang kadilim na lugar na yan. Hindi mo iiwan. Diba? Kasi hindi naman basta-basta yung amo mo. Na ordinaryong Pilipino lang, hindi po. Diba? So may kakaiba dito sa driver na to. Kasi kung ako po yung driver, ganito yung iisipin ko eh. Madam, hindi po kita iiwan dito. Kasi baka pag ano pong nangyari sa'yo, ako po yung mapagbintangan. Diba? Ganun po dapat yung sasabihin dyan. Kayo po ba, kung kayo yung driver, yung amo ninyo magpapahangin sa ganyan, iiwan nyo ba? Diba hindi? Diba hindi? Kasi baka mamaya kung anong mangyari dyan, masisisi ka. Tapos nung umiyak ka, wala na. Nung umiyak ka, anong nangyari? May nakita ba kayong luha? Meron ba? Wala po. Kaya magulo po ang usaping Cabral. Bakit? May mga nagsasabi na hindi pa daw patay itong tao na to. May nagsasabi na patay na daw. Bakit po 50-50 yung ano ngayon ng publiko? Kasi, ng taong bayan kasi, yung kanyang partner, okay, ayaw na pong ipa-autopsy yung bangkay niya. Kasi bakit pa daw hihiwain yung katawan? O bakit pa daw gagawin yon? Parang kulang na lang sabihin, huwag nyo nang imbestigahan yan, tama na. Diba? Alam mo kung partner mo yan, mahal mo yung partner mo, dapat makakakuha yung ikaw mismo, makakuha ng hustisya. Diba? Kasi baka mamaya may foul play dyan. Kaya ang tanong dito, bakit ayaw mong paimbestigahan? Kaya napaisip ako noon, kahapon, at syempre hindi lang naman ako, kayo din siguro, na, baka hindi si Cabral yung bangkay ha? Baka hindi siya yan. Baka ibang tao yan. Kasi dapat maging open kayo sa publiko para malaman talaga ng taong bayan kung totoo ba talaga siya yan.
Kaya hati po ang desisyon, ang opinyon ng publiko. 'Di ba? So kayo mga pre, anong reaksyon niyo dito sa video na 'to? And comment down below para naman po mabigyan natin ng mabasa po natin yung mga komento. Ayan, magandang hapon po magandang hapon po sa inyo lahat. At so yun lang yung ating live ngayon mga pre. Kayo, anong reaction niyo dito mga pre? Adyakitan natin to. Ayan. Kayo, anong reaction niyo dito? Inuulit ko po, sabi ko nga sa inyo, kung ako po yung driver, hindi ko po iiwan yung amo ko. 'Di ba? Hindi ko po iiwan yung amo ko. Poprotektahan ko po 'yan kasi ikakapahamak mo rin 'yan. Ikakapahamak mo rin 'yan pag nadisgrasya yung amo mo. Umalis ka? Grabe mga pre. Hati po ang opinyon ng taong bayan ngayon. Pero yun, magbabasa po tayo ng komento. O, comment po kayo kung ano yung masasabi nyo dito. Ayan na. So, anyway, yun lang yung ating reaction ngayon. At maraming salamat po sa sumama sa ating live ngayon. Ayan na. Ano daw, may nagsabi pa dito, tinulak or di siya yan. Ayan, ganun, diba? May kanya-kanyang, ano po, reaction ang bawat isa sa atin. Ayan syempre, bago po tayo magtapos sa ating live, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. Ayan, importante po yan. And syempre mga pre, pagkatapos yung mag-like, punta naman kayo sa TikTok, punta naman kayo sa Facebook, o mag-follow po kayo sa ating social media accounts. Ayan, syempre, sa mga ano dyan, sa mga bagong subscribers natin, maraming salamat po sa inyong suporta. I-share lang po natin ang ating live ngayon. At mamaya naman po, may live po si Mr. Sponsor. Doon din po tayo magwala mamaya. So hanggang dito lang muna yung ating live. Maraming salamat po sa iyo lahat.